Shenhue. 3 taon na tayong magkasama. 80,000 yuan ang kabuang dote. 2 milyon pa para sa bahay. At ngayon tinatanong mo pa ako ulit. Ng isa pang 1 milyon? Diretsuhin mo na lang, kunin mo na pati buhay ko. Tama na ang daldal. Itong 1 milyon ay para sa kasal ng kapatid ko. Kung hindi mo kayang ilabas ang kasal na to, hanapin mo kung sino gusto mong pakasalan. Ikakasal ang kapatid mo. Pero bakit ako ang magbabayad? Yung 80,000, ubos na. Lahat ng pera ko kinain na. Pati bahay, inutang ko para mabili. Baon na ako sa utang. Saan ako kukuha? Ng 1 milyon? Kung wala kang pera, ano na? Kinalaman ko dyan, Kithig, nakakainis, bulag siguro ako noon. Paano ko nagustuhan ang isang hampas lupang tulad mo? Ikaw. Natukoy ang host, matinding emosyonal na pag-uga ang nasagap. Na-activate ang shock system. Sa bawat isa shock value na makuha ng host, may katumbas na 1,000 yuan na gantimpala. Kapag nakaipon ng 100 shock value, maaari kang mag-spin ng reward. Ano? Shock system. May sistema na ako. Liu Yan. Tingnan mo nga yung itsura mong parang pulubi. Galing ka lang sa 5 county, isang dukhang probinsya ng bata. Anong karapatan mong pakasalan ang anak ko? Kung hindi lang dahil, medyo maayos naman ang itsura mo. At si Huahua namin ay nag-aaral pa sa universidad. At kailangan ng taong tumitingin sa kanya. Sa tingin mo ba, papansinin ka pa ng pamilya namin? Tama, Lian. Pinakasalan mo ang ate ko. Kung ganoon, dapat talaga. Tawagin na kitang bayaw. Kung gagastos ka para sa akin, hindi ba't dapat lang yon? Kung hindi mo maibibigay ngayon, ang 1 milyong ito, sa buong buhay mo, huwag mo nang isipin pang mapakasalan ang ate ko. Bilisan mo na at idagdag mo ang natitirang dote. Tayong dalawa ay magkasama ng 5 taon. Nag-alay ako ng 5 taon. Lahat ng ginawa ko sa 5 taon na yon, ganito niyo lang tinrato. CJ. Ayos. Ang kasal na to, hindi ko na itutuloy. Ano, hindi na matutuloy ang kasal? Tama ba ang narinig ko? Si Liu Yan ba ang nagsabi na hindi na niya itutuloy ang kasal? Si Liu Yan, hindi ba't noon pa ultimate simp ni Shenhua? Bakit biglang nag-iba ngayon? Binabati ka namin, host. Nagpaanga ka sa lahat. Shock value positibo, 1,8. Cash reward, 18,000 yuan. Unang beses na nakakuha ng shock value ang host. Para sa host, ipinagkakaloob ang newbie gift pack. Ang matalik na kaibigan ni Shenhua, si Songxin, ang kanyang para sa host, ay iaangat sa 100%. Huahua. Tama na. Sa tingin ko, sobra na ang ipinakita niyang sinseridad. Huwag mo na siyang pahirapan. Si Songxin, ang matalik na kaibigan ni Shenhua, dati walang pakialam sa Kim. Pero ngayon, ipinagtatanggol na ako. Itong shock value system, totoo pala talaga. Huahua. Tama na. Sa tingin ko, sapat na ang sinseridad ni Liu Yan. Huwag mo na siyang pahirapan. Songxin, ikaw ang matalik kong kaibigan, at kinampihan mo pa si Liu Yan. Itong walang kwentang si Liu Yan. Huwag mong sabihin, may namamagitan sa inyong dalawa. Siyempre wala. Malinis ang samahan namin ni Shin. Huwag kang magkalat ng kung ano-ano. Pero, ngayon na pagtanto ko, si Shin ay 10,000 beses na mas mabuti kaysa sayo. Shin, papakasalan mo ba ako? Liu Yan, seryoso ka ba? Liu Yan, paano mo nagawa to? Nadagdagan ng 28 ang shock points. Nakatanggap ng cash reward, 28,000 yuan. Karagdagang reward sa host. Mastery sa martial arts. Liu Yan, gusto mong makipaghiwalay? CJ, ang 800,000 yuan na bride price. At ang bahay. Dapat mapasakin lahat. At saka, kailangan mo akong bigyan ng 1 milyong yuan na breakup fee. Kapag wala kang maibigay, huwag mong asahang makakalabas ka rito. Liu Yan, ano nang gagawin natin? Ayos lang, huwag kang mag-alala. System, I claim my martial arts skill. Mga pare, bugbugin niyo siya.
Liu Yan. Naglakas loob kang suntukin ako. Hindi lang kita sasaktan. Binibigyan kita ng 1 linggo para isauli agad ang bride price at ang bahay sa akin. Kung hindi, ay demanda kita dahil sa marriage fraud. Shin, tara na. Shin. Liu Yan, alam ko na ang proposal mo kanina ay para lang magkunwari. Huwag kang mag-alala, hindi ko iyan saseryosohin. Sinong nagsabi na umaarte lang ako? Hindi ba ikaw ang pumayag na pakasalan ako? Liu Yan, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre, totoo iyon. Bago dumating ang sistema, isa akong tipikal na corporate slave. Pagdating ng sistema, corporate slave pa rin ako. Kung gano'n itong sistema, hindi ba parang walang silbi? Tumaas ang 38 ang shock value. Nakakuha ng cash reward na 38,000 yuan. Na-detect ang shock value na unang beses lumampas sa 50. Ginawaran ang host ng newbie gift pack. Isang mataas halagang impormasyon. Sa Chengdong New District, may isang paupahang bahay na kailangang mag-abroad agad ang may-ari. Kaya ibinebenta ng sobrang mura. May nakatagong Imperial Green Jade sa mga pader. Talagang pambihira itong sistema. Sa loob lang ng kalahating araw, hindi lang ako kumita ng 10,000, kundi nakakuha pa ako ng clue sa isang nakatagong yaman. Liu Yan, anong nangyari sa'yo? Shin, halika, may dadalhan akong isang lugar sa'yo. Dati, ang inaalala ko lang, ay yung pagsunod-sunod kay Shenhua, ang babaeng yon, ni hindi ko napansin, na ang ganda pala ng hubog ni Songshin. Hindi pwede. Hindi ko na dapat tingnan, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Liu Yan, bakit ka bumili ng ganitong lumang, sira-sirang bahay? Nagdadala ka pa ng martilyo? Ano ba talaga ang balak mo? Siyempre, babakbakin ng pader. Ito ang Imperial Green Jadate na hilaw na bato. Sa batong ito, siguradong kaya nitong umabot sa halagang ilang milyon. Nadagdagan ng 38 ang shock value. Nakakuha siya ng 38,000 yuan. Kaya pala binili mo ang bahay na ito. Para pala sa batong jade na ito. Paano mo nalaman? Sa loob ng bahay na ito, may hilaw na batong jadate dito. Hindi naman mahalaga yan. Ang mahalaga ay, kapag naibenta natin, itong jadate na ito, magkakapera na tayo. Liu Yan, ang galing mo talaga. Ano? Naintindihan ko, pupunta ako agad. Kailangan kong bumalik ka agad sa opisina ng pagbebenta. Siguro, hindi na kita masasamahang ibenta ito. Ayos lang, pumunta ka na. Ako naman, pagkatapos kong maibenta ang jadate na ito, tutulong ako para tumaas ang performance mo. Mahal, huwag kang mag-alala. Si Liu Yan na walang silbi, kahit nagwala siya kahapon sa kasal. Naglikha ng malaking gulo, pero isa naman siyang alipin ng pag-ibig. Siguradong susunod pa rin iyon, at ihahatid ang 1,000,000 iyon sa akin. Ikaw ba? Talagang sigurado? Siyempre, pagdala niya ng pera. Pwede na tayong bumili ng malaking bahay. Bahay lang naman yan, di ba? Pag napasaya mo ako, bibilhan kita ng malaking villa. Hindi ko inaasahan na ang boss ng kumpanyang alahas ay ganito pala ka, gandang na babae, at bukod pa roon, sobrang nakaka-illegal ang hubog ng katawan niya.
Napaka-perpekto. Hindi ko akalain, sa buong buhay ko, makakakita pa ako ng ganitong perpektong Imperial Green na jadate. President Qin, iminumungkahi ko, natanggapin na agad natin, itong jadate na ito. Ganito ba talaga kaganda ang piraso ng jadate na ito? Tumaas ang shock value ng 18. Nakakuha ka ng cash reward, 18,000 yuan. Natukoy ang shock value, na lumampas sa 100 puntos. Sinimulan ng system ang raffle draw. Binabati ang host sa matagumpay na draw. Nakakuha ka ng espesyal na kakayahan. Steven's Insight Eye. Yung itim na lace, Hindi ko inakalang sa buong buhay ko, makakakita pa ako ng ganito kataas ang kalidad na Imperial Green Jadate. And Liu, napakasaya ko sa Imperial Green na ito. 60 milyon. Pwede ba? nakakahiya, patawad. President Qin, sa presyong ito, napaka-makatarungan. And Liu, hindi ko alam kung ano ang propesyon mo. Pero kung interesado ka, pwede kang pumasok sa Yunhai Group. Bibigyan na kita ngayon ng pagkakataon. Ano sa tingin mo? Sir Zhu, ano ba ang balak ninyo? Ano bang gusto kong gawin? Siyempre, ikaw ang target ko. Hindi maganda ito. Nasa panganib si Shin. Supervisor Mi, tinawag mo ako. May emergency ba? Si Song Shin, ang performance niya ngayong buwan kumpara noong nakaraan, bumagsak ng higit 5% at umabot na sa pamantayan para sa pagtanggal sa trabaho. Bilisan mo, mag-impact ka at umalis ka na. Supervisor Mi, talagang kailangan ko ang trabahong ito. Pwede mo ba ako bigyan ng isa pang pagkakataon? Gusto mo ng isa pang chance? CJ, pwede kitang bigyan ng pagkakataon ngayon. Shin, ang ganda-ganda mo naman. At ang ganda pa ng hubog ng katawan niya. Kapag sinasabi namin sa'yo na, samahan si President Xu para kumain, ayaw mo naman. Kami, wala rin kaming magagawa. Hindi ba gusto mo ng pagkakataon? Walang problema. Bibigyan na kita ngayon ng pagkakataon. Ano, kaya mo ba? President Xu, ano ba ang balak niyo? Ano ang gusto kong gawin? Siyempre, ikaw ang gusto kong galawin. Bitiwan mo ako. Tumigil ka dyan. Subukan mo lang nasaktan siya. Oh, sino ba tong hampas lupang ito? Hilain niyo siya palabas ngayon din. Ako? Idadrag niyo palabas? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? May lakas loob ka pang hampasin ako. Liu Yan, huwag kang manggulo dito. Ito ang kumpanya natin, at siya ang Deputy General Manager. May kapangyarihan at impluensya siya. Hindi mo kayang kalabanin. President Xu, pasensya na. Hindi sinasadya ni Liu Yan. Basta palampasin niyo lang siya. Ano man ang ipagawa niyo, handa akong gawin. Oh, mukhang malapit ka talaga sa batang yan. Pwede. Dahil sa mahina ang performance mo nitong huli. Sumama ka sa opisina ko mamaya. Boss, ako. Ayusin ko ng gusto ang training mo. Performance lang ba yan? Ang pinakamahal niyong unit dito, magkano? Bibilhin ko. Performance lang ba yan? Ang pinakamahal niyong unit dito, magkano? Bibilhin ko. Shock value positibo 28. Nakakuha ng cash, 28,000 yuan. Kahit mahirap, nakakahanap pa rin ng lakas ng loob magsalita. Panay, pinakamahal ang lumalabas sa bibig mo. Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamahal dito ay ang King Unit ng Yunhai Tower. Ikaw naman, sa tingin ko kahit isang banyo, hindi mo nga kaya bilhin, di ba? Hindi ba king unit lang naman yan? Kukunin ko. Uy, kawawang hampas lupa. Kung wala kang pera, tigilan mo ang pagpapakitang gilas. Hindi ito palengke. Bili ka kung sinasabi mong bibilhin mo. Bulok na hampas lupa. Ang King Unit ng Yunhai Tower. Halagang 30 milyon yan. Ikaw naman, huwag ka nang magbiro rito. 3 milyon lang naman, ano ba? Kukunin ko. Liu Yan, kapag lumabag ka sa kontrata sa pagbili ng bahay, pwede kang ma-detain.
Sa pinakamasama, kahit mawala ang trabahong ito, ayoko na, umalis na lang tayo. Huwag kang mag-alala, hindi lang mananatili ang trabaho mo, kundi tutulungan pa kitang matinding bumalik sa kanila. Ang yabang naman ng bibig mo. Saan ba nanggaling ang taong to? At bakit sumisigaw dito? Akala ko nagkamali lang ako ng dinig. Ikaw nga pala talaga, Liu Yan. Ikaw yung inutil na sinasabi nila, Liu Yan. Matagal ko nang naririnig na sobrang takot ka mawalan ng mukha, kawawang hampas lupa, ngayon nakita ko na mismo. Sino ka ba? Nakalimutan ko palang ipakilala. Ito ay mula sa lungsod ng Tianhai. Si Manager Wang ng Morgan Bank. Ang boyfriend ko. Kayong dalawa. Bagay na bagay pala kayo. Isa nagpapanggap na inosente, isa nagpapanggap na mayaman. Panay sabi niyong bibili ng bahay. Kung may pera ka, bili mo nga. Siya naman, isa kang ang taong kahit 800,000 na bride price ay hindi kayang ilabas, isang tunay na inutil. May utang pa rin siya sa akin ng 1 milyon ngayon, ni hindi pa niya binabayaran ang breakup fee. Kung sa tingin nyo na hindi ko kayang bumili ng bahay, kung ganon, magpustahan tayo. Kung sa tingin nyo na hindi ko kayang bumili ng bahay, kung ganon, magpustahan tayo. Para lang sa kawawa mong pagmamataas, nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na pumusta sa akin. CJ, ano ang pustahan? Hindi ba sabi mo mahirap ako? Kung ganoon, tingnan natin kung sino ba talaga ang kayang bumili ng bahay dito. May gana ka pa talagang ikumpara ang yaman mo sa akin. CJ, kung pustahan, ang mga unit dito, pili ka kahit alin. Kung hindi ko kayang bilhin, gagamitin ko pa ang apelyido mo. Hoy, huwag. Ayoko na. Apo na kagaya mo. Ikaw. CJ, sabihin mo, ano ang pustahan? Kung ang bahay na pipiliin ko, hindi mo kayang bilhin, dapat ikaw mag-handstand at gumapang palabas ng sales office. CJ, at kung ikaw naman ang matalo, luluhod ka at yuyuko para humingi ng tawad. Hoy, Zeo, lumapit ka rito. Ay, Boss Wang, ano po ang utos ninyo? Narinig mo ba? Lahat ng sinabi namin, sabihan mo ang mga tao mo na maghanda. Kung matalo itong batang to, at tanggihan ang pustahan, basagin nyo ang mga binti niya, paluhurin nyo siya sa harap ko, at pagyukuin para humingi ng tawad. Opo, Boss Wang. Liu Yan, ikaw nga, ni 800,000 yuan na pamamanhikan ay hindi mabigay. Isang inutil na walang kayang ilabas na ganoong halaga. May lakas loob ka pang hamunin ang boyfriend ko. Sa usapang pera pa talaga, mukhang sawa ka na talagang mabuhay. Liu Yan, baka dapat tigilan na lang natin to. Kita namang sobrang yaman nila. Ang mga villa dito, karaniwan ay nasa 10-10 milyon. Hindi rin sasapat ang pera mo. Huwag kang mag-alala. Ako, siguradong babanatan ko sila ng matindi. Ikaw talaga, hindi umiiyak hanggat di nakikita ang kabao. Hindi sumusuko kahit nasa bingit na. Hay, karaniwang sakit ito ng mahihirap. Para lang sa, walang kwentang yabang na yan. Nakaawa talaga. Sige na, tama na satsat. Ay swipe mo na ang card mo. Hay, karaniwang sakit ito ng mahihirap. Para lang sa, walang kwentang pagmamalaki. Nakaawa talaga. Si President Wang dito. Kung talagang napakayaman mo, at hindi mo na alam saan gagastusin ang pera mo, siguro pati ang pinakamahal na unit dito, kaya mong bilhin, dapat kaya mo nang walang kahirap-hirap. Pinakamataas at pinakamahal na unit, President Wang, ang pinakamahal na unit dito sa amin, nasa napakagandang lokasyon, at kung cash ang bayad, 30 milyon lang. Ang mahal naman. 30 milyon lang naman, para sa boyfriend ko. Parang wala lang yan. Itong babaeng to, kahit may pera ako, hindi ko yan bibilhin para sa'yo. Mahal. Tayahan lang naman ito. Sigurado, hindi niya kayang ilabas. Ganyang kalaking halaga. Pagkatapos, siguradong talo siya. Basagin niya na lang ang mga binti niya. Tama. Itong batang to, nagpapanggap lang para manakot. Siguradong hindi niya kayang ilabas ang ganitong kalaking pera. Sino ba ang minamaliit mo? Ngayong nandito kami, para bumili ng bahay. Hindi ba't ang penthouse lang naman yan? Bibilhin namin. Honey, sobrang mahal na mahal kita. Kunin mo ang 2 kontrata. CJ, bilisan mo at kunin agad ang kontrata. Liu Yan, huwag mo silang patulan. Umalis na lang tayo ng mabilis. Huwag kang mag-alala. Ang daming tao ngayon sa sales office. Perpektong pagkakataon to, para kumita ng shock points. Itong pagmamayabang na to, ako na ang bahala. President Zhu, bakit ka pa nakatayo dyan? Gustong-gusto niya talagang magyabang. Bakit pa natin siya pipigilan?
Ay. President Wang, bakit nakatayo ka pa? Bilisan mo, iswipe mo na ang card mo. Itong taong to, kaya ba talaga niyang bilhin ang penthouse? Matagumpay ang bayad. Matagumpay ang bayad. Nabigo ang bayad. Nadagdagan ng 58 ang shock points. Nakatanggap ng cash, 58,000 yuan. Ano ba ang minamadali mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Nakalmado ka lang dapat sa mga bagay-bagay. Chairman, mula sa kumpanya natin, sa real estate division, may bagong balita. May isang taong gumastos ng 30 milyon para bilhin ang Yunhai Penthouse. Ano? Bilisan, tingnan natin. Bumagsak ang bayad mo, di ba? Kung wala kang pera, huwag ka nang lumabas. Para magyabang, lalo na kung para lang ipagtanggol ang isang maganda. Palpak ang pagyayabang. Pero may kapalit yan. Liu Yan, isa ka lang na pulubi. May lakas loob ka pang makipagpustahan sa nobyo ko. Ngayon, bagsak ang pagyayabang mo. Nagsisisi ka na, hindi ba? Totoo palang nag-swipe. Hindi kaya, gumamit ka ng pera ng bangko. Narinig mo ba, Lian? Hari ng Thor, ako ang nakakuha nito, ang iyong mukha. Parang ibinagsak sa pagitan ng mga hita. Ay. Paano ka nakakasigurado na ang matagumpay na pag-swipe ay sa'yo nang galing, ikaw? Kung gusto mong magyabang, sasamahan ka namin. Kung gusto mong maglaro, sige, lalaro kami. Yang mukha mo, mas makapal pa kaysa sa swelas ng sapatos. Young Master Wang, anong tingin mo? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako ang bumili. Ikaw ba ang bumili? Mademoiselle. Ano ba ang silbi mo? Bilisan mo at itong taong ito. Palabasin mo agad. Tumawag ng tao. Nasaan ang security? Itong pulubi, at itong patay gastos. Itapon niyo palabas. Ikaw ang dapat lumayas. Ikaw ang dapat umalis. Magsisimula na ang magandang palabas. Ay naku, President Kim, bakit bigla kayong pumunta sa project department? Dito pala, na pala, gumagawa ng gulo ang batang ito. Paalisin ko na sana siya. Kung hindi pa ako pumunta dito sa kumpanya, pinapabagsak mo na ang buong kumpanya. Simula ngayon, tanggal ka na. Ang posisyon ng Deputy General Manager ay kukunin ni Song Shiin. Hindi, President Kim, para sa kumpanya, dugot pawis ang ibinuhos ko, tapos tatanggalin niyo ako ngayon? At papalitan pa ako ng isang hamak na empleyado. Dahil lang ba kaya niyang dalhan ang kumpanya ng malaking kliyente na tulad ni Liu? Isang bilyonaryong antas, malaking kliyente siya. President Kim, nagkakamali kayo. Kanina lang, ako ang nakabenta ng pinakamahal na unit. Siya, isa lang naman siyang hampas lupa. Tama po, President Kim. Ni pambayad ng bride price wala siya. Paano niya mabibili ang pinakamahal na unit? Sino ba talaga ang bumili? Hay naku, siya ang tanungin mo. Naku, bilisan mo, ipakita mo agad. Kay President Kim ang payment record ni President Wang. Bilis! President Liu. Ang matagumpay na nakapagbayad ay si Liu Yan. Shock points positibo 6-6. Nakatanggap ng 66,000 yuan na cash. May shock points na naman. Pwede na ulit mag-draw. President Liu. Ang matagumpay na nakapagbayad ay si Liu Yan. Bulag ka ba? Yung hampas lupang loser na yon, makakabili ng 30 milyong penthouse. President Liu. Mukhang may taong minamaliit ang kapwa niya. Liu. Ako ang nagmaliit sa inyo. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, maawa kayo, patawarin niyo na ako. President Kim, Liu. Nagkamali ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Hoy! Ikaw, Xiao Wang. Saan ka pupunta? Ikaw. Ano nang balak mong gawin? President Kim, may ipapagawa sana ako sa'yo. Tulungan mo akong tawagin ang dalawang tao. Kunin niyo ang gagong to. Patiwirikin niyo siya. At palayasin siyang gumagapang palabas ng sales office. Walang problema. Ay, President Kim. President Kim. Ikaw, si Liu. Hintayin mo lang ako. Hindi pa tayo tapos.
Liu, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa kong paghawak ng sitwasyon. Kung nasiyahan ka ba, Nasiyahan ako. Sobrang nasiyahan ako. Hindi maganda. Nasa panganib si President Kim. Hindi tama, nasa peligro si President Kim. Si President Kim. Ngayong gabi, alas 8, kung maliligo ka, siguraduhin mong maghanda ka ng dalawang, makakapal na unan sa sofa. Buhay mo ang nakataya dito. Kailangan mong sundin ang sinabi ko. Liu, aminado ako na talagang mayaman ka. Pero hindi mo kailangan gawing misteryoso ito para lang may masabi. Hindi. President Kim, kahit sabihin nating mali ang sinabi ko, wala ka namang talo kahit ganoon. Mas mabuti nang maagap kaysa magsisi. Sige na nga, magkikita pa tayo kung nakatadhana. Sana pakinggan niya ako. Ikaw kanina. Ano ba ang sinabi mo kay President Kim? Wala lang yon. Binigyan ko lang siya ng mabuting paalala. Ang shock value ngayon, halos naani ko na. Kung gusto ko pang mas mataas na shock value, kailangan ko itong makuha mula kay Kim Won-ruk. Sana, bigyan niya ako ng kaunting sorpresa. Hay, bakit ko ba paniniwalaan? Ang mga kalokohan niya, hindi naman ako ang masasaktan. Totoo pala ang sinabi ni Liu Yan. Paano niya malalaman ang isang bagay na hindi naman talaga nangyari? Shin, salamat sa pagtulong mo noong nasa kasal tayo, at ipinagtanggol mo ako. Ito, ibinibigay ko sa iyo bilang regalo. Ano? Ibibigay mo sa akin ang buong gusali nito. Eman, Nadagdagan ng 30 ang shock value, at nakakuha ng 30,000 yuan na cash. Nadagdagan pa ng 20 ang shock value, at may dagdag pang 20,000 yuan na cash. saan galing to? Pati dagdag na 20 shock points. Hindi kaya. Ang kakayahan ng Chan Jie ay umiral na. CJ, salamat. President Kim, simula nang si Ilya Liu umalis sa sales office, hindi na namin alam kung saan siya nagpunta. Ano? President Kim, sa tingin mo, nagkataon lang ba ito? Paano niya malalaman ng mas maaga na masasaktan ka kung hindi dahil sa kanya? Baka ngayon, nasa ospital na ako. Kahit aksidente man o hindi, hahanapin ko pa rin ang taong ito para personal ko siyang pasalamatan. Sige, hahanapin ko agad. Binili mo ito gamit ang sarili mong pera, kaya sa'yo talaga ito. Hindi ko ito pwedeng kunin. May bahagi ka rin dito. Sabi ko na, mula ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang magandang buhay. Pero ako ngayon, karapat-dapat ba talaga ako sa'yo? Ako, si Liu Yan. Ma, hello. Ano? Sige, pupunta ako agad. Uminom muna ng tsaa. Yung anak mo, tinawagan mo ba? Bakit hindi pa siya dumarating? Ang oras namin, mahalaga rin naman. Nakipag-ayos na ako kanina. Dapat nasa biyahe na siya. Maghintay pa kayo saglit. Kumer, pakiinom po ng tsaa. Sino ba ang iinom ng tsaa mong walang kwenta? Anak mo ang dahilan na ayaw tigilan ang anak ko. Malapit na sana silang ikasal. Pero ano ang nangyari? Nagkalat pa sa mismong okasyon at gusto pang umatras sa kasal. Kung hindi dahil sa anak ko, na pumayag pang pakasalan ang anak mo. Sa pamilya ninyong, mukhang mahirap at kawawa. Ayoko nga sanang pumunta. Inay, pag-usapan natin ang seryoso. Ngayon. Pumunta ako para sa totoong pakay. Kung gusto ninyong ituloy ang kasal. Sa dati ninyong napag-usapang dote, magdagdag kayo ng 1 pang milyon. Kung hindi, wala nang usapan. Huwag ninyong asahang mapapakasalan ang anak ko. Ito, hindi ba't nagkasundo na tayo dati? 800,000 lang. Ang perang iyon, inutang pa namin kung saan-saan. Para lang mabuo, bakit kailangan pang magdagdag ng 1 milyon? Hoy, ano ba ang ibig sabihin nito? Para ba sa akin ang perang yan? Parang ako pa ang hinihingian mo. Sa paraan ng pagsasalita mo, para sa 2 bata ang perang yan. Sila mismo ang may kailangan. Sila ang bubuo ng buhay nila sa hinaharap. Gusto mo ba na ang anak ko ay tumira sa bahay ninyong halos gumuho? Ito, sobrang laki naman ng hinihingi ninyong pera. Sa totoo lang, wala na talaga kaming pera. Walang pera. Ay, walang pera pala.
Di huwag na kayong magpakasal. Anak, umalis na tayo. Sandali, kumere. Shenhue, ang bilis mo talagang kumilos. Bakit parang nagmamadali kayong pilitin akong magpakasal? Hoy, anong klaseng ugali iyan? Ano ba ang ibig mong sabihin sa pinipilit na kasal? Ikaw nga ang palaging makulit at hindi umaalis. Hindi mo ginagawang bitawan ang anak ko. Ako raw ang makulit? Bakit hindi mo muna tanungin kung ano ang ginagawa niya sa labas? Nakikipaglandian, kung ano ang pinagagawa niya sa ibang lalaki. Tapos ako pa ang kinasusuklaman. Ang kasal na ito, sabi ko na, hindi ko na itutuloy. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Sino ba ang nakikipaglandian? Ay naku, nasa mismong lugar ka ng kasal ngayon. Iyan ay hayagang pagtataksi. At naglalakas loob ka pang siraan ang anak ko. Kahit hindi matuloy ang kasal ngayong araw, kailangan mo pa ring ibigay sa anak ko 1,000,000 bayad sa hiwalayan. Nasasapian ka na ba ng pagkagahaman sa pera? Liu Yan, bakit ganyan ang tono mo sa mama ko? Xiaobi, hindi ka basta-basta pwedeng magsabi ng ganyan. Humingi ka na ng paumanhin. Kumer, patawad po. Nalito lang sandali si Xiaobi. Ang perang ito, ibibigay namin. Gagawin namin ang lahat para makumpleto ito. Inay, huwag mo silang pakiusapan. Ang babaeng ganyan ang ugali, hindi ko nababalikan. Hindi ko siya pakakasalan. Sino ang tinatawag mong maruming umibig? Kakaalis mo lang sa kasal, at agad kang nakipaglapit sa ibang lalaki. Nakikisama ng sobrang dikit. Kung hindi ka malandi, ano ka? Kakaalis mo lang sa kasal, at agad kang nakipaglapit sa ibang lalaki. Nakikisama ng sobrang dikit. Kung hindi ka malandi, ano ka? Ikaw, huwag kang magsalita ng walang preno. Xiaobi, hindi mo dapat basta-bastang binabanggit ang ganyang bagay. Ay, ang kapal mo talaga, Liu Yan. Wala ka namang kahit anong ebidensya. Paano mo nagagawang siraan ang anak ko? At naglalakas loob ka pang manakit sa kanya. Sasapakin talaga kita, walang utang na loob. Inay, hindi na kailangan pang makipagtalo sa kanya. Hayaan mo siyang maglabas ng pera. Ngayong araw, kung hindi niya kayang maglabas ng 1,000,000, hindi, 2,000,000. Kung hindi niya iyon mababayaran, isusumbong natin siya sa pulis bilang panggagahasa at paninirang puri. Huwag na nating pag-usapan ang 1,000,000. Kahit 10,000,000 pa, kaya ko pa rin bayaran. Pero babae kang kagaya mo, ni isang kusing wala kang halaga. Ikaw, 10,000,000, ikaw pa, isang purong pulubi, nagpapakitang gilas ka pa. Kung hindi dahil sa anak ko, hindi ka naman niya kinadiri, kaya kanya pinatulan. Ang tagal na nun, maniwala ka man o hindi, tatawagan ko na ang pulis ngayon. Ipapakulong kita kaagad. CJ, kung ganon, tawagan mo na sila ngayon. Tignan natin kung sino talagang mapapahiya. Xiaobi, hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Kapag lumaki ang gulo, mawawala tayo ng trabaho. Inay, huwag kang mag-alala. May pera na ang anak mo ngayon. Mula ngayon, pagiginhawain ko ang buhay mo. Ay naku, asan ba ang pera? Sa isang taong kasing hirap mo, yung 80,000,000 regalo sa kasal, kailangan pang tipunin mula kung saan-saan. Ikaw ang walang kwenta. Kung may pera ka nga talaga, aalisin ko sarili ko rito ng gumagapang paatras. Mukhang, mayaman ka na talaga. Anong kinalaman mo rito? Tapos na talaga kaming dalawa. Sino ang nagtatangkang mang-api sa mama at ate ko? Sobrang tapang nyo ha. Sino ba kayo? Bitawan nyo si mama. Sino ang nagtatangkang mang-api sa mama at ate ko? Ang hahangal nyo naman. Sino ba kayo? Bitawan nyo si mama. Ikaw na may apelyidong Liu. Sabi ng ate ko, sobrang sinuwerte ka raw. Kumita ka ng malaking pera. Nasaan na ang pera? Uy, may pera ka nga. Magkano ba yan? Mama, sabi ng ate ko, ngayong araw, binili niya ang hari ng Yunhai Tower na nagkakahalaga ng 30,000,000. Ay naku, hari ng Yunhai Tower, 30,000,000. Ay, grabe. Kaya pala, biglang naging matapang ang batang to. Yes may gana ka pang magbanggit ng pag-break ng engagement. Bilisan mo, kunin mo na ang pera niya. Isama mo na rin ang bayad sa bahay. Ay, ngayong may pera ka na. Gusto mo na lang iwan ang ate ko. Noon, hindi kanya hinamak, kahit isa ka lang nahampas lupa. Ang tagal niyong magkasama. Ang dami niyang tiniis para sa'yo. Paano? Na sinamantala mo na lahat. Gusto mo pang isnabin. Walang ganyang kadaling takas. Shen lang. Sa lahat ng taon na ito, hindi niyo ako kailanman itinuring ng tama. Ang ate mo. Mas lalo pa siya, nakikipaglandian sa ibang lalaki. Pinagpasa Diyos ko na lang, pero kayo pa ang bumabaligtad at sinisisi ako. Ako pa raw ang may kasalanan. Sa itsura mong mukhang walang-wala ngayon, kung may babaeng pumayag pang sumama sa'yo, dapat ituring mo siyang parang ninuno. Tapos ang ate ko pa ang pinipintasan mo. Karapat-dapat ka ba, ha? Anong ginagawa mo, ha? Itong bahay na ito, ituring mo na lang na para sa ate ko, bilang kabayaran. Kayong mga sobrang hikahos. Talagang nakatadhana kayong manatiling mahirap. Inang biyenan, ang anak ko, bagamat wala siyang malaking kakayahan. Pero nitong mga taon, sa anak mong si Shenhua, taos puso talaga siya. Ang mga kahilingang binanggit nyo, ginawa namin ang lahat para matugunan ang mga ito. Taos puso, pwede bang gastusin ang taos puso na yan? Yung mga manliligaw ng anak ko, lahat yan may totoong pera. Kayong ganyang kahirap na pamilya,
Gusto niyong pakasalan ang anak ko. Managinip ka na lang, Kid A. Bilisan mo, ibalik mo sa akin ang titulo ng bahay. Kung hindi, sagutin niyo ang magiging consequences. Oh, naglakas loob ka pang sumigaw. Mga tao, turuan niyo nga ng leksyon yan. Gusto kong makita kung buto niya ba ang matigas o bibig niya lang. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangka. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangka. Kung gagalawin niyo siya, itanong niyo muna kung papayag ba ako. Liu Yan, ang bilis mo namang dumating. Nakakakabit ka na agad sa babaeng si. Ikaw pa ang laging nagsasabing ako ang malandi. E ikaw rin naman, sa labas, umaasa sa babae. Hindi ka karapat-dapat para ako pa ang manampal sa'yo. Putang ina mo, naglakas loob kang saktan ng ate ko. Ay naku, sinaktan niya. Sinaktan niya ako, sa liwanag ng araw. Ganito niyo ba talaga inaapi ang tao? Wala na ba talagang batas? Maniwala ka, tatawagan ko ang pulis ngayon. At ipakulong ko kayong lahat. Walang kwenta ang pagsigaw mo. Ang pinaka hindi ko kinatatakutan mo. Kayong mga bastos na tulad niyo. Babaeng walang hiya. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na suntukin ako. Alam mo ba na ngayon, kung sino ang ginagalit mo, ngayong araw, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Malanding bata, ang bilis mo namang tumawag. Papunta na sila, hindi ka pa ba nasiyahan kahapon? Kuya Hai, ako, inapi ako ng isang babaeng walang kwenta. Ginawa niya ako ng masama. Wang Hai, mabuti pang pumunta ka rito. President Qin, pasensya na, patawad po. Shen Hui, walang kwenta ka talaga. Si President Qin ng Yunhai Group, nananagip ka pa sa kanya. Gusto mo ba akong ilagay sa peligro? And Liu, hindi ko alam kung paano ko ito hahawakan. Para maging kontento ka. Gusto kong gumapang sila palabas. Ano pang hinihintay ninyo? Gumapang na. Ang mga hindi naman, sa inyo, ibalik ninyo. Ayos lang ba kayo? Oh. Salamat kay President Qin sa pagligtas sa akin. Wala yun. Kung may magpapasalamat man, ako dapat iyon sa'yo. Kung okay lang sa'yo, maghanap tayo ng lugar para mag-usap. Kayong lahat, ayusin ninyo ang lugar na ito, at alagaan nyo si tita. Si President Qin. Sa mukha ko, may napansin ba kayo? Sa tingin ko kasi, napakakawili-wili mo talagang tao. Talaga bang kaya mong makita ang mangyayari sa hinaharap? Ngayong natulungan mo ako. CJ, paano mo gusto kitang pasalamatan? Kung pera ang gusto mo, maaari kang magsabi ng isang numero. O kung mayroon ka man. Iba pang mga nais, lahat ay kaya kong tuparin para sa'yo. Totoo ba? President Qin, kahit ano talaga ang sabihin ko, pipirmahan mo ba? Basta't hindi sobra. Kaya ko naman. Gusto kita. Sabi ko na, huwag kang lumampas sa limit. Hindi, President Qin. Gusto kong turuan mo akong mag-stock trading. Gusto mong pumasok sa stock trading. Sa tingin ko, kung gusto kong igalang ako ng iba, ang pinakamainam na paraan ay kumita gamit ang sariling kakayahan. At ang pinakamabilis na paraan para lumago ang pera ay ang stock trading. Pero hindi ko pa ito alam. Kung yan lang ang hiling mo, madali lang yan. Ang account ko na to, ipapahiram ko sa'yo, gamitin mo ng gusto mo. Pag nalugi, ako ang sasali. Nasa daan-daang libo rin ang laman nito. Kahit maubos pa, ayos lang. Salamat, President Qin. Bukas na ang draw ng sistema. Bukas na ang draw ng sistema. Binabati ang host. Nakakuha ka ng balitang yaman ngayon. Stock ng Taibao Technology. Malapit nang sumabog sa pagtaas. Inirerekomendang bilhin agad. Ayos na ayos. Yayaman na talaga ako nito. Taibao stock, Taibao stock. Taibao nga. Magkano kaya ang ilalagay ko? Bahala na. All in. Babalik muna ako sa kumpanya. Kailangan ko pang asikasuhin ang trabaho. Magkita tayo ulit. CJ.
President Kim, na ipadala na ang bayad. Pumasok na sa account ninyo. Pero sabi ng partner, wala raw silang natanggap. Kakatawag ko lang sa telepono. Lumapit siya para apurahin ako sa pagbabayad. Inilipat niya ang pera sa aking personal na account. Naku, ang account ko ay naibigay ko pala kay Lian. Ipinuhunan mo ang lahat. 100 milyon ang nalustay ng buo. Anong 100 milyon? Ay pasensya na, hindi ko pala tiningnan ng maayos. Yung mga huling zero sa dulo. Iyon ang bayad ko para sa mga kalakal. Mapapahamak mo ako nito. Ay nako, Pangulong Kim, huwag kayong mag-alala. Yung stock ng Taibaw na yon, simula ngayong gabi, sa oras na 22 at 10 minuto, magsisimulang tumaas hanggang 22 at 20 minuto. Kailangan lang nating ibagsak at ibenta ang lahat. At tiyak nakikita ng 15 bilyon. Marunong ka ba talaga mag-stock trading? Alam mo ba kung saan ka? Yung stock ng Taibaw, 5 taon nang hindi tumataas. Ang 100 milyon ko ay parang itinapon mo lang sa wala. Gusto mo pang kumita ng 15 bilyon. Talagang puro ilusyon ang sinasabi mo. Ay, inumin mo ito at sandali lang. Luluhod ka na at magmamakaawa sa akin. Hindi maganda nang anganib si Pangulong Kim. Ginoong Gu, tungkol sa bayad ng mga kalakal, lubos akong humihingi ng paumanhin. Sisiguraduhin kong agad, may ayos ito ng maayos. Pakiusap, bigyan ninyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi akalain na ang palaging mataas ang tingin sa sarili, na si Pangulong Kim ng Yunhai Group ay marunong din palang yumuko sa iba kapag humihingi ng tawad. Madali lang iyon, basta samahan mo lang ako ng maayos ngayong araw. Ang tungkol sa bayad ng mga kalakal, madaling pag-usapan yan. Ginoong Gu, totoo ito, totoo talaga. Hindi ko na kayang uminom. Paano ka mag-enjoy kung ayaw mong uminom? Inumin mo lang tong baso. Sandali lang, mapapaluhod ka pa at magmamakaawa sa akin. Uwi na ako. Huwag ka nang magpakapakasanto. Kim Won-ru. Noon, hindi mo man lang ako pinapansin. Ngayon, sa wakas, nasa mga kamay ko ka na. Akala mo ba palalampasin ko ito? Bitawan mo ako. Narinig ko na wala ka pang nagiging boyfriend. Huwag kang mag-alala, aalagaan at tuturuan kita ng maayos. Basta samahan mo lang ako ng 3 araw. Tungkol sa bayad ng mga kalakal, hindi ko na yon hahabulin. Paano mo ako nagawang sampalin? Ibabalik ko sa iyo ang bayad mamaya. Kapag ginawa mo yan ulit, babanatan pa kita. Anong ipambabayad mo? Yung bulok na stock mo. Si Lian niya ay nagpapasalamat pa sa ginawa mo. Si Kim Won-ru ay parang ipinadala mo pa sa pintuan ko, at pati ang sampal mo. Pipilitin ko siyang samahan ako ng 7 gabi. Libre ang mangarap. Makinig ka, kapag naibenta na ang Taibaw stock, sa loob ng 10 minuto, kikita ako ng 15 bilyon. Sa loob ng 10 minuto, kikita ako ng 15 bilyon. 15 bilyon. Sa tingin ko, nabaliw ka na sa pera. Elga Kim, magtiwala po kayo sa akin. Kim Won-ru, sa tingin mo ba talaga, gamit ang bulok na stock na yan, maililigtas ka niya? Narinig ko na yung board of directors ninyo. Matagal na nilang gustong may makuha laban sa'yo. Isang tawag ko lang. Pwede ka nang tanggalin mula sa posisyon, bilang presidente ng kumpanya. Emma Kim, makikita mo na ito maya-maya. Lahat ito ay dahil sa iyo. Kaya tuluyang naging magulo ang lahat, at nagkakalat ka pa rin. CJ, kayo, malalaman niyo ang resulta sa sandali. Ikaw na pulubi lang, kung kaya mo talagang kumita ng 1.5 bilyong yuan, luluhod ako at tatahol na parang aso. Ang pamilya namin Chen at ang Yunhai Group ay nagkansela ng mga order. Kinansela ng Giant Group ang pakikipag-ugnayan sa mga order ng Yunhai Group. Kim Won-ru, ikaw ngayon, lumapit ng maayos. At samahan mo ako ng maayos, pasayahin mo ako. Baka naman, pag-isipan ko pa kung palalampasin ba kita. Tingnan ninyo. Biglang tumaas ang dami ng SPIC stocks. Umangat ng 35%. Nag-record ng pinakamataas na single-day surge sa kasaysayan. Paano ito nangyari? Pangulong Kim. Ibenta ang lahat ng SPIC stocks. CJ, Congrats, Pangulong Kim. Kumita ka ng 1.5 bilyong yuan. 1.5 bilyon. Tunay na kumita ng 1.5 bilyon. Nadagdagan ng 1-0 ang shock value. Nakakuha ng 1-0, 000 yuan cash. Nabot na ang kinakailangang shock value para sa susunod na draw.
Resulta ng sistema sa drone. Darating na sa industriya ng live stream. Ang bagong bugso ng Blue Ocean Market. Mukhang live stream talaga. Ang susunod kong dapat gawin. Pero, bago yon, ayusin ko muna ang taong ito. Si Pangulong Wu. Sino nga ulit ang nagsabi, nahihiga sa sahig at tatahol na parang aso? Ikaw na dugyot na hampas lupa, mas mabuti pang tumigil ka habang may dignidad ka pa. Kung hindi, masasama ka sa akin. Hindi mo kayang bayaran ang presyo. Hindi mo kaya, ganun ba? Paano mo ako nagawang saktan? Maniwala ka man o hindi, kaya kitang paamuin. Ako raw ang magbabayad ng presyo, ha? Ikaw. Kuya, tama na, huwag mo na siyang saktan. Alam kong nagkamali ako. Hindi, sandali lang, mali yon. May isa pa akong sampal para sa'yo. Darating na agad ang bayad para sa mga goods. Mula ngayon, ang Yunhai Group hindi natatanggap mula sa Dongsheng ng kahit anong order. Liu Yan, alis na tayo. Lian, hindi pa tapos to. Hintayin mo lang ako. Liu Yan, kanina nadala lang ako ng taranta. Hindi ko sinasadya. O baka naman. Sampalin mo rin ako pabalik. Ayos lang, President Kim. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko ang naramdaman mo noon. Ako naman ang unang nang inis sa'yo. Totoo bang nakita mo? Natataas ang stock ng Taibao. Ang galing naman yan. Napredict ko rin na mapapahamak ka. Kung hindi, paano ko naman? Maaabot ka para iligtas. Tama ka. Niligtas mo na naman ako. President Kim, ano nang nangyayari sa'yo? Ay. Ano ba ang gusto mo? Pera? O ibang bagay? Basta sabihin mo lang. Ibibigay ko sa'yo kahit ano. Totoo ba yan? Ay naku, President Kim. Huwag mo na akong tawaging President Kim. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Kim. Wanru. Ako. Ang gusto ko ay ikaw. Ako. Ang gusto ko ay ikaw. Tulungan mo akong magtatag ng kumpanya. Ano nang sinabi mo? Ipapaliwanag ko sa'yo. Plano kong magtayo ng sariling kumpanya. At ayon sa prediction ko, ang industriya ng live streaming sa hinaharap, dapat itong maging malaking direksyon. Kung magsanipwersa lang tayong dalawa, tiyak nakikita tayo ng sobra-sobra. Lumabas ka. Hindi. Ikaw, bakit mo ako itinutulak? Ang dami kong kinita para sa'yo. Bigyan mo ako ng puhunan para masimulan ko ang kumpanya. Wala namang problema sa pondo, hindi ba? Hay naku, para ka talagang kahoy. Pag-usapan muna natin ang tungkol sa pera. Narinig ko na tinulungan mo si Presidente Kim sa pagbili ng stocks. Kumita ng 15 bilyong yuan. Totoo ba iyon? Siyempre. Handa na ako magbukas ng isang kumpanyang pang live stream. Pagkatapos nito, tayo na ang magiging sariling amo. Ikaw ang magiging sekretarya ko. Bibigyan kita ng taunang sahod na 1 milyon yuan. Talaga ba? Salamat. Shin, bakit parang malungkot ka? Wala. Mali lang ang iniisip mo. Siguro ako ang nagkamali ng pakiramdam. Liu Yan, alam mo ba kung anong oras na ngayon? Hindi ka pa pumapasok sa kumpanya. Gusto mo pa bang magtrabaho o hindi? Ah, ganito pala. Inaantok ka pala talaga. May nagdala pa ng unan. Magandang bagay naman yan. Shin, tara, bumili tayo ng kumpanya. Liu Yan, alam mo ba kung anong oras na ngayon? 9 na oras. Sakto ang oras para sa trabaho. Sabi ng orasan ng kumpanya, 10 minuto makalipas ang 9. Nahuli ka na. Pati siya. Sino ba siya? Sa oras ng trabaho, nagdadala ka pa ng hindi empleyado. May multa yan. Kasintahan ko siya. May problema ka ba roon? Tinuring pa rin niya ako bilang tunay niyang kasintahan. May lakas loob ka pang sumagot. Nahuli ka ngayon. Bawas ka ng 1 araw na sahod. CJ, naiintindihan ko. Manager C. At saka, nagkaroon ka pa ng lakas loob magdala ng outsider sa kumpanya. Simula ngayon, tanggal ka sa trabaho. Kun mo agad ang gamit mo. Lumayas ka. Liu Yan, siguro mas mabuti pang umalis muna ako. Ay naku. Walang kailangang madaliin. Manager C.
Ikaw, may iba ka pa bang utos? Isang huling paalala. Huwag na huwag mong galitin ang taong hindi mo kayang banggain. Bakit ka tumatawa? Sige na, tapos na ang palabas mo. Ako naman ang magpapakita. Hello, Boss Zhang. Ako si Luyan. Gusto kong bilhin ang kumpanya ninyo. Kung magkano man pwede nating pag-usapan. Anong ginagawa mo? 50 milyon. CJ, tinatanggap ko ang presyong ito. Pupunta ako sa opisina mo mamaya. Manager Xie. Ngayon naman ako, pupunta sa opisina ni Boss Zhang. Tara. Luyan, bibilhin pala talaga niya ang kumpanya. Dagdag 80 shock value. Congrats, President Liu. Mula ngayon, sa inyo na ang kumpanyang ito. Salamat, Boss Zhang. Hindi ko akalain si Luyan na binili niya talaga ang kumpanya. Saan siya nakakuha ng ganitong kalaking pera? Simen. Simula ngayon, si President Liu na ang boss mo. Kailangan mong maayos na, makipagtulungan sa trabaho niya. Boss Zhang, kung ganun, aalis na muna ako. President Liu, ibinibigay ko na sa inyo ang kumpanya. Simen, mag-usap tayo sandali. Tapos na ito. Talagang tapos na ako ngayon. Simen, alam mo ba kung bakit ko binili ang kumpanyang ito? Hindi, wala akong ideya, Liu. Dahil kasi, may taong palihim na gustong saktan ako, at ako naman, sobrang ayaw ko, ng ganitong maruming paraan. Liu, ako, hindi ko alam kung ano ang tinutukoy mo. Si Min, siguraduhin mong hindi na siya makapagpatuloy dito sa kumpanya at mapilitang umalis. Mas mabuti pa nga kung mawalan pa siya ng trabaho. Napakadali nito. Ako ang supervisor ng kumpanya. Ang pagharap sa isang ordinaryong empleyado ay kasing dali lang. Liu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sa ngayon, ay mag-impact ka na agad ng gamit mo, at umalis sa kumpanyang ito. Liu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ko na ulitin, pangako. Nagmamakaawa ako, Liu. Ngayon. Dapat agad. Ngayon din, umalis ka na sa kumpanya ko. President Xie, bakit wala ka pa ring balita para sa akin? Tungkol doon sa Luyan na iyon. Luyan. President Xie, bakit wala ka pa ring balita para sa akin? Tungkol doon sa Luyan na iyon. Luyan. Bakit ka nakaupo dyan? Ang tagal nating hindi nagkita. Ngayon, ako na ang may-ari ng kumpanyang ito. Kung may kailangan ka, sabihin mo na lang direkta sa akin. Ikaw binili mo ang kumpanyang ito. Tama. 50 milyon, kakapirma ko lang ng kontrata. Bibigyan kita ng huling babala. Mula ngayon, ayokong may sinuman na manggambala sa buhay ko. Kung hindi na magiging ganito ang sitwasyon. Ngayon, gusto kong agad mong kasama si Ximin, maayos at walang gulo, lumaya sa kumpanya ko. Ikaw. Anyway. Ngayon, dapat tahimik na talaga. Shin, mula ngayon, ito na ang kumpanya natin. Congrats. May kailangan pa akong asikasuhin. Aalis muna ako. Magkita tayo mamaya. Bakit parang may kakaiba kay Shin? May nangyari ba? Bahala na, huwag ko na isipin. Sistema, simulan ang free draw streak. Binabati ang host. Nakakuha ka ng master level na kasanayan sa tennis. Master level na kasanayan sa badminton. Master level na kasanayan sa pamamahala ng kumpanya. Kasanayan sa tennis. Kasanayan sa badminton. Para saan ko pa kailangan ng mga to? President Liu, ito ang kasalukuyan ng mga datos ng mga proyekto. Oh. Ilapag mo lang dyan. Mukhang isa na namang rich kid na naglalaro lang. Mukhang ang kumpanyang ito ay mapapahamak na naman. Kailangan ko nang humanap ng tsansang magbitiw. Masasabi ko rin kalahati. Profesional naman na laro ng badminton ako. Hindi ko inakalang si President Liu ay ganito kagaling sa badminton. Pinapahirapan niya ako ng husto. Wala na talaga akong panlaban.
Salamat, Secretary Lee. Sa paglalaro ng badminton kasama ko, hindi ko inakalang ang gantimpala ng sistema. Ang kasanayan sa badminton, hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Pinalakas din ito ang aking katawan. Secretary Lee, tila ikaw ay may kaunting sama ng loob sa akin. Wala, Liu. Maaaring nagkamali ka ng intindi. Alam ko, ang kumpanya, kakapalit lang ng bagong chairman. Ikaw, baka medyo hindi ka pasanay. Pero umaasa pa rin ako na tayo ay maaaring magka-cooperate ng maayos. Liu, patawarin mo ang pagiging direkta ko. Kahit nabili mo ang kumpanyang ito, pero sa operasyon ng kumpanyang ito, gaano ba talaga ang alam mo? Si General Manager Zhang ay nagpatakbo nito ng higit 10 taon. May malawak na karanasan at koneksyon. At ikaw, Ang iyong mga pangamba ay nauunawaan ko, pero para mapatakbo ng maayos ang isang kumpanya, hindi lang dapat umaasa sa karanasan at koneksyon, mas mahalaga ay dapat umasa sa inobasyon at tapang. Liu, kung walang matibay na pundasyon, lahat ay magiging puro salita lang. Ang puro yabang ay hindi inobasyon at tapang. Ang iyong pag-aalala ay naiintindihan ko. Siyempre, kakakuha ko lang sa kumpanyang ito, kaya sa tingin mo, hindi pa ako ganoon kamaasahan. Pero, tulad mo, Secretary Lee, kapag naglalaro ka ng badminton, maaaring mabilis at tumpak ka. Pero ako, mas mabilis at mas tumpak. Hintayin na lang natin. Hindi ko inakalang si Liu Yan ay may dating palang isang tunay na negosyante. Magagawa ko ito sa kumpanya. Titingnan ko muna ang sitwasyon bago magpasya. Tara na, Secretary Lee. Paano naman ako, ipapaliwanag ko sa iyo, ang magiging kumpanya ko, at ang direksyon ng pag-unlad nito. Shin, nandito ka na. Simula ngayon, ikaw na ang magiging mahal kong maliit na sekretarya at maging ang misis ng boss ng kumpanyang ito. Liu Yan, ikaw ngayon. Talagang kamangha-mangha. Pero, mukhang hindi ko kakayanin na maging sekretarya mo ulit. Bakit? Hindi ba tayo nagkasundo na noon? Gets ko na. Kinakabahan ka, tama. Ayos lang yan. Ang kumpanyang ito, may kumpletong kagamitan para sa filming at live streaming. Sakto lang, para matapos natin ang plano. Hindi dahil dito, kundi dahil Ako, dadalhin kita para libutin ang kumpanya. Mamaya, bibili tayo ng mga kailangan. anong mga kailangan? Telepono, laptop, coats, lahat yan ay kailangan. At saka, ang girlfriend ko, dapat gumagamit ng pinakamaganda. Liu Yan, sobra ka naman magsalita. Hindi sobra. Ang girlfriend ko, dapat lang, na magkaroon ng pinakamaganda sa lahat. Tara, tignan natin ang kumpanya. Bibili tayo mamaya. Sir, Miss, ito ang aming pinakabagong flagship na smartphone. Napakalakas ng performance nito. Napakabagay para sa live streaming at pag-edit ng video. Shin, anong kulay ang gusto mo? Ang lilang ito ay ang ganda tingnan. Tama. Sobrang mahal nito. Ito ang kukunin ko, at pati itong itim na modelong ito, pakiayos at i-wrap mo silang lahat para sa akin. Sige po, sir. Pakihintay po sandali. Ihahanda ko na agad. Kayo na naman dalawa. Bakit kahit saan? Nakikita ko kayong dalawa. Kayo na naman dalawa. Bakit kahit saan? Nakikita ko kayong dalawa. Liu Yan. At ako naman, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Basta makipaghiwalay ka lang kay Song Shin. Pumapayag ako na magpakasal sa'yo. Ikaw pa talaga, handa mo pa akong bigyan ng pagkakataon. Pero, pasensya na. Ang kasal namin ni Shin ay sa susunod na buwan na. Sakto ang dating mo. Hindi ko na kailangan pang sabihan ka. Ikaw, Liu Yan. Hindi ba ikaw, kung saan ka lang biglang nakakuha ng kaunting maruming pera? Ano bang maipagmamalaki mo doon? Sinasabi ko sa'yo, hindi kita pinapansin at hindi kita tinitingala. Habang buhay hindi ako magkakainteres sa'yo. Ikaw na mabahong hampas lupa. Shenhua, tama na. Hindi ito ang lugar para magwala ka. Song Shin, alam mo ba kung ano ang pinanggagalingan mo? Karapat dapat ka ba sa ganitong mamahaling cellphone? Pakiayos ang dalawang ito, at i-wrap lahat, tapos ihanda mo rin para sa akin. Ang pinakabagong tablet at smartwatch, kasama lahat ng accessories. Sige po, sir. Maghintay ka muna sandali.
Maghahanda na ako ngayon din. Kailan ka ba? Naging ganito ka ka-generoso sa akin. Ngayon, bibigyan mo pa si Song Shin ng pinakabagong modelo ng telepono. Pagkatapos bilhin ni Shein ang telepono, bibili pa tayo ng kotse. Sa pagpasok at pag-uwi mo sa trabaho, pagpapahandaan kita ng sasakyang magagamit. Liu Yan. Anyway, hindi naman ba? Isang pinakabagong modelo lang ng telepono. Ano ba ang espesyal doon? Sir, narito na po lahat ng produkto ninyo. Kabuang halaga ay 58,800 yuan. At mula sa inyong cart, ay nabawas na. Tara na, Shein. Punta tayo para tumingin ng Porsche. Porsche. Magandang araw po sa inyo. Maligayang pagdating sa aming showroom. Ano po ba ang maitutulong namin sa inyo? Gusto sana naming tingnan kung ano ang mga modelong bagay sa mga kababaihan. Ang galing ng pagpili ninyo, sir. May ilang modelo kami rito na talagang bagay para sa mga babae. Sumunod po kayo sa akin. Wang Xiao. Sa wakas nandito ka na. Ayos lang, nalinawan ko na ang lahat. Yung batang si Liu Yan, kamakailan lang ay kumabi kay President Qin ng Yunhai Group. Ang perang ginagamit niya, hindi naman sa kanya talaga. Gamit ang pera ng iba, nagpapakitang gilas pa sa harap ko. Tingnan mo mamaya kung paano ko siya babanatan. Tara. Ito ang aming limitadong edisyon na sports car. May 500 units lang sa buong mundo. Napakalakas ng performance at napakagarbo ng interior. Sobrang bagay sa mga kabataang babae. Ang ganda ng kotse. Ito na ang kukunin namin. Magkano ito? Sir, ang ganda talaga ng pagpili ninyo. Ang modelong ito ay nagkakahalaga ng 8.88 milyon. Kung magpapasya kayo ngayon, maaari namin kayong bigyan ng mga espesyal na diskwento at ilang regalo. Lene, ikaw batang pilyo, alam mo ba na ang pagbili ng mamahaling kotse ay dapat gamit ang sarili mong hindi katulad noong bumili ka ng top unit condo noon na walang nagtanong sa'yo. Kahit pa ngayon, may konting pera ka na, hindi ibig sabihin kailangan mong umutang para magyabang dito. Magbabayad ako ng full payment. Ayusin natin agad ang proseso. Nadagdagan ang shock value ng 50. Opo, Gino. Pakisunod po ako sa payroom para sa mga papeles. Young Master Wang, gusto ko rin ng Porsche. And Liu, narito po ang susi ng inyong sasakyan. Lahat ng papeles ay kumpleto na. Naway masiyahan kayo sa pagmamaneho. Shin, iyon na ito. Liu Yan, akala mo ba, dahil may kaunting pera ka na, ay napakagaling mo na? Shen Hue, hindi ko kailanman inisip na ang pera ang sukatan ng halaga ng tao. Pero alam ko na ang pagiging tapat sa isang tao, ang pinakamahalaga. Ikaw namang Young Master Wang. Mukhang nitong mga araw, ay hindi ka maganda ang takbo ng buhay. Kung tama ang tanda ko, inilipat mo ang pondo ng mga kliyente at nalaman niyon ng headquarters. Ano bang pinagsasabi mo? Mabuti lang naman ang loob ko, nagbibigay lang ng paalala. Siyempre, miyembro ako ng Morgan Bank. Kung tama ang natatandaan ko, bukas matatanggal ka na sa trabaho. Tapos na tayo. Noon, hindi ko sana ginulo si Liu Yan, lalo na't hindi ko dapat natulog kasama si Shen Hua. Nadagdagan ng 20 ang shock value. Wang Hai, totoo ba ang sinabi niya? Ano bang totoo? Shin, alis na tayo. Bakit ko nga ba iniwan si Liu Yan? Ang tanga ko talaga. Baby, Huwag mo akong hawakan, kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko sana iniwan si Liu Yan. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo, ako ngayon ay dapat. Asawa na sana ni Liu Yan. Galit na galit ako sa'yo. sino? Secretary Lei, sa susunod pwede bang iba naman ang paraan mo ng paggising sa akin? President Liu, may problema ang kumpanya natin. Anong problema? Ang kumpanya natin, ang pinakamalaking business partner natin, Maya Group, biglang nag-cancel ng pakikipagkooperasyon sa atin. Ayos lang ba kayo, President Liu? Bakit kayo nagdugo ang ilong?
Siguro medyo na-stress lang ako. Pakiasikaso mo naman, ang appointment sa chairman nila. Bakit nila biglang kinansela ang partnership? Sabi ng chairman ng Maya Group, bumaba raw ang kalidad ng serbisyo natin. Pero sa totoo lang, maganda naman lagi ang serbisyo natin. Kaya pinaghihinalaan ko. May gumagawa ng kalokohan sa likuran. Sige, nakapagdesisyon na ako. Ako mismo ang pupunta sa Maya Group para alamin ang totoong nangyayari. President Liu, ang chairman nila, hindi madaling makausap. At saka siya ay sobrang moody at may kakaibang ugali. Wala pang nakakakuha ng pabor niya. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. May sarili akong paraan. Gusto kong makita mismo, itong Maya Group. Gaano ba talaga kahirap kausapin? Presidente, sumuko na ako. Sobrang galing nyo. President Liu, iyon ang chairman ng Maya Group. Pag lumapit tayo, baka di man lang tayo makapagbanggit ng ilang salita, at palayasin agad. Si President Qin ay may kakaibang ugali. Hanggang ngayon, wala pang kayang makontrol o makaayos sa kanya. Qin Wanru. President Qin, hindi. Siya ang chairman ng Yunhai Group. Oy, President Liu, mas mabuti sigurong bawasan mo muna ang sinasabi. Hayaan mong ako na ang kumausap para sa iyo. President Qin, kami ay mula sa Higuang Group. Dapat ay maimpresyon ka sa proyekto namin. Dapat mo itong maalala. Ngayong pagkakataon kami ay, hindi na kailangang magpaliwanag. Alam ko kung sino kayo. Ang pagtanggi sa pakikipagpartner sa kumpanya nyo, ay utos ko mismo. Hindi mo na ako kailangang kumbinsihin. Ano ba ang pinaggagawa ni Qin Wanru? Tratuhin parang estranghero. Bakit parang? Nagtatampo na parang bata. CJ, aalis na kami ngayon. Hindi na namin abalahin ang mga kasamahan mo para maghatid. President Qin, yung postura mo sa paglalaro ay maganda naman, pero ang skill mo sa paglalaro, mediocre lang. Tapos na to, patay. Mukhang si President Liu ngayon ay tiyak na. Lubusang nakapagpagalit sa kanya. Malabong maging maayos ang kalalabasan nito. Hoy, Liu Yan, kailan ka pa natutong magtennis? Gusto mo ba maglaro tayo ng isang set? Yan din ang gusto ko, pero linawin muna natin, kapag ikaw ang natalo, huwag kang magpaiyak-iyakan dyan. Ano bang nangyayari? Nagbibiro ang boss at si President Qin. Nakakagulat na hindi nagalit si President Qin. Ano ba ang sinasabi mo? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan tungkol sa ating presidente? Ayaw mo na bang mabuhay? Bigyan mo siya ng raketa. Sino ba ang binatang ito? Naglalakas loob ba siyang hamunin si President Qin? Wala akong idea. Pero siguradong masasaktan siya ng sobra. Tingnan mo pa lang ang postura mo. Kita nang hindi ka profesional. Baka mamaya kahit 3 tira ko, hindi mo man lang masalo, at magagalit talaga ako. President Qin, talagang maganda ka at mabait. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Ang dulas ng dila mo. Si President Qin, itong mayabang na binata, ay mapapaluhod niya. Heto, nasalo ko. Itong si Liu Yan, kailan pa siya natutong magtennis? At ang galing pa ng galaw niya. Profesional ba ang batang ito? Nagagawa pa niyang makipagsabayan kay President Qin. Pantay pa sila sa laban. Hindi ka panipaniwala ito. May tao pa lang kaya na makipagsabayan kay President Qin. Ang galing talaga ni Amy Liu sa tennis. At napakahusay pa ng teknik niya. Magaling ka ha. Pero itong tira kong to, hindi mo masasalo. Magaling ka ha. Pero itong tira kong to, hindi mo masasalo.
Natalo si President Qin. Shock value positibo 2-0. Kailan ka natutong magtennis? At bakit ang galing mo pa? Professional ka ba? Siyempre hindi. Mahilig lang ako, amateur lang. Isang amateur lang, imposibleng umabot sa ganyang antas. Hindi possible. Paano ako matatalo sa iyo? President Qin, tapos na ang laban. Hintayin mo, hindi pa ako talo. Xiao Zhang. Pakiusap, tawagin mo si Coach Gao para sa akin. Opo, President Qin. President Qin, tapos na po talaga ang laban. At saka, talo ka na po. Kanina ginamit mo ang pang-uto para pilitin akong makipaglaro sa iyo. Ngayon, gamit ko ang taktika mo. Ibabalik ko sa iyo ng buo. Kung kaya mong talunin, ang coach na dinala ko, ipagpapatuloy ko ang pakikipag-cooperate sa iyo. President Liu, si Coach Gao ay dating manlalaro ng national team. Napakahusay ng kanyang laro. Ayos lang, sino man ay tatanggapin ko. Nakakainis talaga ang taong to. Pagdating ni Coach Gao, siguraduhin nating mapahiya siya. President Qin, nandito na ako. Coach Gao, itong si Emil Liu, sinasabi niyang amateur lang daw siya, pero magaling siyang maglaro. Makipaglaro ka sa kanya. President Qin, sigurado po ba kayo na gusto niyong ako ang kalaban niya? Dating miyembro ako ng national team. Baka naman, ni isang bola ay hindi niya masalo. Gusto ko talagang ikaw ang magturo sa kanya ng leksyon para maintindihan niya ang presyo ng pagkakamali. President Liu, mukhang dati ba? Nagalit mo na si President Qin? Usapang matatanda ito, mga bata, huwag makialam. Mukhang talagang galit siya. Mas mabuting pakalmahin mo siya. Hoy, bata, narinig kong magaling ka raw, ngayon malalaman mo kung ano ang tunay na tennis. Ang bilis ng reaksyon ng taong ito. Hayop ka, Liu Yan. Hindi ako maniniwala na marunong ka sa tennis at kaya mo talagang talunin ang mga atleta ng national team. Nadagdagan ang shock value ng 30. President Qin, tapos na ang laban. Panalo ako, ayon sa napagkasunduan. Ipagpapatuloy natin ang ating pakikipagtulungan. President Liu, ayon sa kasunduan, magpapatuloy ang ating kontrata. Pero, mayroon akong ilang bagong kahilingan. President Qin, pakiusap, sabihin nyo. Nais ko na ang inyong kumpanya ay humawak para sa aming grupo ng lahat ng aming advertising business, kasama ang CC commercials, online ads at outdoor ads. President Qin, napakalaking proyekto nito. Kakailanganin nito ng malaking manpower at resources. Tama, pero naniniwala ako na ang kumpanya ninyo ay may kakayahang gawin ito. Siyempre, ganyan kagaling ang laro mo. Sigurado akong outstanding din ang iba mo pang kakayahan. Sige, tinatanggap ko ang proyektong ito. Pero, kailangan ko ng kaunting panahon para makabuo ng isang team. Walang problema, bibigyan kita ng 1 buwan. Pagkalipas ng 1 buwan, gusto kong makita ang paunang proposal. Deal. Hanggang dito na lang ang meeting natin ngayon. Dismissed. President Liu, pwede ba kayong magstay para makapag-usap tayo ng pribado? Oy, President Liu, pwede ba kayong magstay para makapag-usap tayo ng pribado? Siyempre. President Liu, ang galing mo talaga. Marunong ka pang mag-stock trading, at ang husay mo rin sa tennis. Ano pa bang meron ka, na hindi ko pa alam? Wala na, iyon na lahat. Talagang wala. Talaga ba? Sigurado kang wala kang itinatago sa akin. Wala talaga. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataong magsabi ng totoo.
Sigurado kang wala kang itinatago sa akin. Halimbawa, ano ba talaga ang dahilan ng pagtatayo mo ng kumpanyang ito? Posible kayang ang dahilan ng galit ni Qin Wanru ay dahil Doon sa maliit mong sekretaryang si Song Shiin, ano ba talaga ang relasyon ninyo? oh. Girlfriend ko siya. Talaga ba? Napakaswerte naman ng girlfriend mo. Magkita na lang tayo pagkalipas ng isang buwan, President Liu. CJ. Everyone, may magandang balita ako para sa lahat. Ang kumpanya natin ay nakuha na ang Mea Group at lahat ng advertising business nito. Shock points positibo 200. Ang galing, ang Mea Group ay isang malaking kliyente. Ang galing talaga ni President Liu. Talagang kahanga-hanga si President Liu. Hindi lang mahusay sa sports. Malupit din siya sa negosasyon. Pero, napakahalaga ng proyektong ito. Kailangan nating bumuo ng isang profesional na team para rito. Secretary Lai, ikaw ang bahala sa pagbuo ng team. Sa loob ng isang linggo, gusto kong makita ang paunang personnel arrangement. Ang ibang departamento naman ay dapat makipagtulungan ng buong buo. Ang proyektong ito ay may kinalaman sa hinaharap ng kumpanya natin. Opo, President Liu. Sisiguraduhin kong matatapos ang trabaho. Sige, hanggang dito na lang para ngayon. Pwede na kayong bumalik muna. President Liu, mag-isa kang nakipag-usap kay President Qin. Sa opisina, ano ba ang pinag-usapan ninyo? O wala naman, mga detalye lang ng proyekto. Siya nga pala, President Liu, sobrang galing mo talaga maglaro. Hindi pa talaga ako nakakita ng taong kayang gumapi kina President Qin at Coach Gao. Kaunting swerte lang. Hindi iyon swerte. Iyon ay tunay na kakayahan. President Liu, noon, aminado akong may pagkiling ako sa'yo. At ngayon, humihingi ako ng paumanhin. Naniniwala akong may kakayahan ka para pamunuan ang kumpanyang ito. Ayos lang, naiintindihan ko ang mga pag-aalala mo. Mula ngayon, iisa na ang team natin. Tama ba? President Liu, ibibigay ko ang buong lakas ko para suportahan ka. President Liu, ang team para sa proyekto ng Mea Group ay buo na at ang paunang plano nakahanda na rin. Liu Yan, ito ang kape mo. Salamat, Shin. Ito ba ang para sa Mea Group? Plano ng proyekto. Engan. Katatapos lang ihanda ito ni Secretary Lee. Bakit? Maganda ang plano. Pero, sa ilang bahagi ng mga ideya, pwede pa itong palakasin. And isong, bihasa ka rin sa advertising. Hindi naman gaano. May ilang ideya lang ako. Pwede ring i-pairs ang produkto sa iba't ibang tipikal na eksena para mas tumugma gamit ang emotional marketing, scenario marketing at precision marketing para sa kasalukuyang consumer group at pati na rin sa bagong henerasyon ng mga batang mamimili, mga katangiang magkakapareho, isang pananaw sa pagkonsumo na nakabatay sa mga rekomendasyon, pakikipag-ugnayan sa lipunan, pangangailangan sa pagkonsumo para sa emosyonal na kasama. Maaari ring tumama sa pangunahing pangangailangan ng merkado, mas malalim na pagpasok at pagpapalawak sa mas mababang merkado, sa pamamagitan ng online at offline na paraan, isang pinagsamang estratehiya sa marketing, upang maisagawa ang pagpaplano ng mga kampanya sa advertising at marketing. Shin, sa palagay ko, ang mga ideya mo ay napakalikhain. Boss Liu, kung wala nang iba, mauuna na akong umalis. Boss Liu. Si Shin itong mga araw ay parang medyo kakaiba ang kilos. Ako ba ang dahilan? May hindi ba akong napansin? Raffle ng sistema. Binabati kita, host. Nakakuha ng isang kumpletong feature live streaming kit, isang purchase card para sa itinalagang kumpanya, bonus na panandang pandagdag 5 sa lahat ng katangian. Feature live streaming kit. Sa ilalim ng sikat ng araw, kayang halos walang limitasyong, automatikong magsubaybay, sa pagkuha at pag-live stream, sobrang lakas nito. Lahat ng katangian ay panandang pandagdag 5, at lalo nitong ginawa akong lumampas sa limitasyon ng tao, parang isang maliit na superhuman. Ang dating ko ay parang hindi na pangkaraniwan. Sa wakas, nakumbinsi ko si Old Zhang na umuwi mula abroad at sumali sa kumpanya. Bukod pa roon, bukas pwede ko siyang dalhin para tingnan ang mga supercar. Naalala ko, dati lagi niyang sinasabi, kapag nagkapera siya balang araw, bibilhin daw niya ang Bugatti Veyron, Maserati, Porsche. Kaya bukas, bigyan ko siya ng isang malaking sorpresa. Hindi ba si Young Master Liu yon? Tingnan natin ang mga kotse ngayon. Gusto mo bang ipakilala ko sa'yo?
Tumabi kayo, tumabi kayo. Hindi ba niyo alam na kapag bumibili ako, magandang salesledi lang ang gusto ko? Pasensya na, hindi ako naging sensitibo. Ito po ang bagong part-time sales namin, si Lin Wanjun. Baka hindi pa siya pamilyar sa mga sasakyan. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang ako anumang oras. Wanjun. Asikasuhin mong mabuti si Young Master Liu. Wanjun. Ang pangalan mong iyan. Ang sarap pakinggan. Halika rito. Ipakilala mo nga ang kotse na to. Bakit ba ang malas ko? Pagkatapos matanggal sa kumpanya, napunta ako rito bilang sales lady, tapos haharasin pa. Anong ginagawa niyong dalawa? Luxury Car Section 2. Hindi kami tumatanggap ng ordinaryong tao rito. Kung Volkswagen o Mazda ang hanap nyo, lumabas kayo at kumaliwa. Tama, nandito kami para bumili ng luxury car. Bibili kayo ng luxury car. Kayong dalawa, mukha kayong puro galing Tayangje. Sinasabi ko sa inyo, ang mga kotse rito, kahit pinakamura, milyon ang presyo, kayong dalawa, kahit gulong hindi mabibili. Ano bang klase ng pananalita yan? Minamaliit mo kami? Liu Yan, tara na. Sa iba na lang tayo bibili. Mukha kaming taga Tianjie ha, hindi namin kaya ganon. Sabihin mo nga sa akin, nasaan ang pinakamahal niyong kotse? Ang pinakamahal niyong kotse, nasaan? Young Master Liu, pasensya na talaga, part-time worker lang talaga ako. Huwag po kayong ganyan. Hindi ba yon ang kaklase ko noong high school? Si Lin Wanjun? Bakit ka nagbebenta dito? Sino ang nagpasok sa inyong dalawa? Liu Xiao, pahintulutan mo na ako. Hindi na ako magtatrabaho, pwede na ba iyon? Hindi na siya magpapatuloy. Alam mo ba ang tatay ko? Siya ang may-ari ng lugar na ito. Makakatakas ang monghe, pero hindi ang buong templo. Ang babaeng gusto ko, walang makakatakas. Ikaw, salbahing manyak. Hayop ka. Manyak. Ipapakita ko sa iyo maya-maya kung ano ba ang tunay na manyak at kung ano ang totoong hayop. Lin Wanjun, bakit ka nandito? Liu Yan, bakit ka nandito? Bakit kayo kung saan-saan tumatakbo? Nahahadlangan niyo ang pagbili ng kotse ni Liu Xiao. Kaya niyo bang akuin yan? Lin Wanjun, pwede ka ring magproseso ng order, di ba? CJ, tamang-tama, madadagdagan ang performance mo. Itong kotse na ito, magkano? Bibilhin ko. Shock value positibo 1-0. Lin Wanjun, pwede ka ring magproseso ng order, di ba? CJ, buti nga, madadagdagan ang iyong performance. Itong kotse na ito, magkano? Bibilhin ko. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Ano nung sinabi mo? Ikaw, bibilhin mo ang kotse na ito. Kayong dalawa, sa itsura nyo, parang sobrang hirap nyo. Malay ko ba kung ano ng kotse ito? Siguro hindi nyo nga alam. Ito ang Mercedes-Benz D-Class. Alam ko ang Mercedes-Benz D-Class. Sino bang hindi alam iyon? Bumili talaga ako ng Mercedes-Benz D-Class. Tama yon. Lin Wanjun, narinig ko na kapag bumibili ka ng Mercedes-Benz D-Class, totoo bang may libreng car model? Naman, lahat ng lalaki sa mundong ito, pare-pareho lang. Yang si Liu Yan, medyo may pera lang. Sigurado akong manyak din iyon. Hayop. Kahit totoong mayaman kayo, sobrang bastos naman. Ang Young Master Liu namin, ni hindi nangangahas magsabi ng ganyan sa Tianjie na kapag bumili ka ng kotse ay may libreng car model. Anong masama sa car model? Bumili ako ng kotse, tapos may kasamang car model na regalo. Hindi ba normal lang iyon? Maraming ang gumagawa niyan. Nga, ang tinutukoy ko simulat sa pool ay, yung car model mismo. Bumili ako ng G-Class na halos 3 milyon. Hindi pa ba sapat na may libreng car model? Akala ko si Liu Yan ay katulad lang ni Liu Yong. Hindi ko akalaing si Liu Yan tutulong pala sa akin. Noon, hindi ko sana dapat rinato si Liu Yan ng ganoon. CJ, ihahanda ko ito para sa iyo mamaya. Nadagdagan ng 20 ang shock value. Ang tapang mo ha, ginagawa ko ang magandang plano ko rito. Huwag mong isipin na dahil may konting pera ka, nakalimutan mo na kung sino ka. Alam mo ba, sa lipunan ngayon, hindi lang pera ang mahalaga. Ang tunay na mahalaga ay katayuan. Ganun ba? Kung ganun, gusto kong malaman. Ano bang katayuan mo, Young Master Liu? Sasabihin ko sa'yo, ang tatay ko, ang may-ari ng kumpanyang tinatapakan mo ngayon. Siya ang boss ng buong grupo. Sa buong lungsod ng Tenhai, isa siya sa pinakamakapangyarihang tao doon. Sila ang mga taong hindi mo kayang banggain. Talaga? Hindi ba't sakto naman? Pwede kong subukan ang nakuha ko kahapon, na gantimpala, ng sistema, gamitin ang company purchase card, para bilhin ang Tianjie Group. Boy, alam mo na bang nagkamali ka? Ngayon, bibigyan kita ng leksyon, huwag mong akalain na lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Hoy bata, nakialam ka sa taong hindi mo dapat ginagalaw, tapos ka na. May nambubuli sa anak ko. Hoy, anong nangyayari? Ano? Naiintindihan. Naintindihan. Itong batang ito, baka may nagawa na namang malaking gulo. Huwag mong akalain na dahil may pera ka,
Pwede ka nang magwalang hiya, dito sa lungsod ng Tianhai, maniwala ka't sa hindi, kaya kitang pabagsakin, bitawan, CJ. Ikaw bata, mukhang sobrang tapang mo hindi mo alam saan mo ilalabas ang yabang mo ha, hindi mo ba alam kung gaano kalakas ang Tianchi Group? Ikaw ngayon, dapat agad-agad, lumuhod at humingi ng tawad. Ako ang paluluhurin? Karapat-dapat ka ba? Tapos ka na, siguradong tapos ka na. Ito ang aming batang master ng Tianchi. Young master, ayos ka lang ba? Sunto, ayos yan. Tay, tulungan niyo ako, laban sa kanya. Sunto, bugbugin ng todo, bugbugin tong suwail na batang to. Hindi mo pa kinikilala si Young Master Liu. Kung ikaw ay, nasaktan niya si Young Master Liu kanina, bilisan mong lumapit at humingi ng tawad. Katatapos lang ni Young Master Liu na ilabas ang buong pondo, para bilhin ang Tianchi Group. Mula sa sandaling ito, si Young Master Liu na ang bagong may-ari ng Tianchi Group. Boss, Ang bagong boss. Boss, nadagdagan ng 20 ang shock value. katatapos lang ni Young Master Liu na ilabas ang buong pondo, para bilhin ang Tianchi Group. Mula ngayon, si Young Master Liu na ang bagong may-ari ng Tianchi Group. Boss, Ang bagong boss. Boss. Liu, sabi mo, na siya ang bagong boss ng kumpanya. Lumayas ka. Ang sinabi mo kanina, narinig ko ng malinaw. Umalis ka rito ngayon din. Boss Liu, simula ngayon sa Tianchi, hindi na natin kailangan ng ganitong salesperson na walang magandang asal. Mula ngayon, kahit isang pulubi ang pumasok, kailangan pa ring magpakita ng paggalang. Naiintindihan ko, boss, walang hiyang anak, humingi ka agad ng tawad sa boss. Pasensya na po, boss. Sige, kalimutan na, dahil anak mo siya. Ang bagay na to, hindi ko na ito palalakihin. Pag uwi ninyo, bantayan mo ng mahigpit. Huwag mo siyang palabasin dito. Nagpapalaboy-laboy lang, at nang-aapi ng iba. Tama ang sinabi ng boss. Pag uwi ko, ikukulong ko kaagad ang suwail na anak na to. Ilalagay ko siya sa house arrest. Hindi ko talaga siya palalabasin. Para hindi na muling manggulo. Pinatawad ka na ng boss. Lumayas ka na agad at lumayo. Liu Yan, salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, ako sana ay binuli ka nung mayamang kupal na iyon. Maliit na bagay lang. Ikaw naman ngayon, paano ka napunta sa pagbebenta ng kotse? Para lang naman mabuhay. Pero ikaw, mukhang maayos na buhay mo ngayon Ako? Sinwerte lang ng kaunti. Ikaw, Anong kotse yung binili ng boss kanina? Mercedes-Benz class. Boss, nagkataon na may isa pa sa shop ngayon. Nag-iisang unit sa Tianhai City na limited edition Ferrari. Ano po, gusto niyo bang ito ang gamitin? Itong class na to, sa tingin ko bagay na bagay. Kay Zhang, ibawas mo sa personal account ko. Isipin na lang na ito ay, mula sa Tianchi, bilang kabayaran sa kulang naming pag-asikaso. Shock points positibo 20. Yung car model mo. Yanzi, talaga bang ibibigay mo? Sa akin ang kotse na to, wala pa nga akong nagagawa. Ayos lang, dahil binigay ko na, gamitin mo na. Pang-service mo na lang. Shin, nasaan ka? Sige, kita tayo mamaya. Old Zhang. Mauna ka nang umuwi, ako naman, may date sa girlfriend ko, kaya huwag ka nang makisabit. Si Yanzi ngayon, ganito na pala kalupit. Ang swerte kong nakilala ko si Yanzi. Dinala ko lang si Old Zhang para bumili ng kotse, tapos may raffle na naman. Pelikula. Bagong larangan na ito. Hindi ko pa napapasok. Ang film at Lee industry. Liu Yan, anong meron? Shin, paano kung subukan mong mag-invest sa mga pelikula? Pelikula. Ikaw, may alam ka ba sa industriya ng pelikula? Lanan, wala akong gaanong alam, pero may kutob ako. Na ito ay isang napakagandang pagkakataon, isang bagong umuusbong na direktor mula sa Sanbei, na ilang ulit nang nakatanggap ng mga major awards sa international film festivals. May bago siyang proyekto ngayon. At mukhang malaki ang potensyal. Kung interesado ka, pwede mo siyang kontakin. Tatawagan ko siya ngayon para mag-set ng meeting. Liu, lalabas po ba kayo? Lanan,
may appointment ako sa direktor ng Sanbei. Plano kong mag-invest sa bago niyang pelikula, King Chanmeng Youth Dreams. Si Sanbei, yung direktor ng mga art films. Liu, patawarin ninyo ako sa pagiging prangka. Ang pag-invest sa pelikula ay isang napaka-espesyal at teknikal na larangan. Napakalaki ng panganib nito. Oh, kalihim Lee, mukhang sa industriya ng pelikula, may alam ka pala. Iyon ang kursong kinuha ko, film production, at pagkatapos kong magtapos, pumasok ako sa isang film company, at nagtrabaho ng 2 taon. Ang mga pelikula ni Sanbei, bagamat mataas ang artistikong kalidad, ay mababa ang commercial value. Halos zero ang return on investment. Pero bawat tao ay may sariling pananaw. Naniniwala ako na tama ang magiging desisyon ko. Liu, iniisip ko lang ang kapakanan ninyo. Malalim at komplikado ang industriya ng pelikula. Kung walang sapat na kaalaman at koneksyon, madali talagang maloko. Liu, nagulat ako na interesado ka sa bago kong proyekto. Paano mo nalaman tungkol sa King Chanmeng na proyektong ito? Hindi pa namin ito ipinapaalam sa publiko. Ako, may sarili akong mga pinanggagalingan ng impormasyon. Pero, nang matapos kong basahin ang script na ito, pakiramdam ko, ang pelikulang ito, mas lalo pang may malaking potensyal. Oh, nabasa mo na pala ang script. Tama. Pero, pagkatapos basahin ang script na ito, ang kasintahan ko ay mayroon ding ilang sarili at kakaibang pananaw. Sige, pakinggan natin. Una, ang emosyonal na tono ng kwento ay tumutugma sa pag-iisip ng kabataan ngayon at madaling magdulot ng resonansya, lalo na sa ikatlong yugto ng bida, kung saan haharap siya sa mahirap na pagpili na tumatama sa kasalukuyang mga pagpapahalagang panlipunan. Pangalawa, masinsin at maayos ang estruktura ng script at natural ang pagliko ng mga pangyayari. Walang pilit na pagdramatize. Panghuli, naniniwala ako na ang market positioning ng pelikulang ito ay napakatumpa dahil kaya nitong makaakit ng mga manonood ng art films nang hindi naman inilalayo ang karaniwang audience. Ang mga ito, ang eksaktong dahilan kung bakit ko nilikha. Ang pelikulang ito, ang pangunahing konsepto nito. Liu, ang iyong kasintahan, ay talagang may malalim na pag-unawa, na talagang nagbigay sa akin ng matinding sorpresa. Pero ako mismo, ay may ilang mga obserbasyon din. Sa tingin ko, may ilang detalye, na maaaring baguhin o pinuhin. Sige, paki-explain, para maramdaman talaga ito ng mga manonood, at mas makarelate sila. Itong pangalawang eksena, ang banggaan ng mga kontradiksyon, ay dapat pang gawing mas matindi, para mas mailantad ang paglago ng bida. Hindi ba mas lilitaw ito? Liu, lahat ng sinabi ninyo ay siya rin kailangan kong baguhin. Pero, sa ngayon ay may kinakaharap kaming isang malaking problema. Anong problema yon? Kung maging tapat tayo, ang mga investors para sa pelikulang ito ay hindi masyadong optimistiko at iniisip pa rin nila na masyado itong pang-art film at kulang sa komersyal na halaga. Kaya ang aming kakulangan sa pondo ay medyo malaki talaga. Director Sanbei. Ako, handa akong mag-invest ng 30 milyon para sa pelikula ninyo, pero may isa pa akong kondisyon. Pakiusap, sabihin nyo, kung sakali na lumampas sa 500 milyon ang box office, kailangan ko ng 20% na hatchan. Director, ang kondisyong ito. Kung ang box office talagang umabot sa 500 milyon, ay patas ang 20%. Kung ganoon, magiging masaya ang ating pagtutulungan. Maligayang pakikipagtulungan. Liu, naniniwala akong sa suporta ninyo. Ang Youth Dream ay tiyak na magiging matagumpay. CJ. Director Sanbei, inaasahan ko ang mahusay mong obra. Liu, bilang investor ng Youth Dream, ano ang pananaw ninyo tungkol sa pelikulang ito? Ano ang inaasahan natin? Una sa lahat, sa tingin ko, ang pelikulang Our Youth Dream ay magiging isa ngayong taon sa mga pinakamatagumpay na pelikula dahil ang pelikulang ito, hindi lang may nakakaantig na kwento, kundi pun rin ang kahangahangang direksyon. Hinuhulaan ko na ang ating box office ay lalampas ng 800 milyong yuan. Wow, 800 milyon! Masyado pa rin kumpiyado si President Liu. Ang na-edit na bersyon ng pelikulang ito, napanood ko na, bagamat totoo namang, maganda ang kwento at mahusay ang pelikula. Pero kumukontra ito sa mga mainstream na mabentang pelikula nitong mga taon, at kabaligtaran ang estilo. Sa pagkakataong ito, si President Liu ay siguradong madadapa ng malaki. Panahon ko na ring umalis sa higuang. 800 milyon, panaginip lang niya yan. Tipikal na salita ng isang walang alam, na hindi alam ang bigat ng mundo. Lin Jian King. Paalam. Fang Xiaoxiao. Paalam.
Sobrang nakakaantig ang pelikulang ito. Ilang beses na akong napaiyak. Itong direktor na si Sanbei, talagang napakahusay, napakaganda ng bawat eksena. Hindi ko akalaing ang reaksyon ng mga manonood ay magiging ganito kaganda. Ang mga manonood ay sobrang sumuporta. Pelikula lang naman ito tungkol sa kabataan, pero ang ganda ng feedback. Ang mga nanood sa premiere, puro tagahanga ang mga iyon, kaya hindi iyon sapat na basehan pagdating ng opisyal na pagpapalabas. Tiyak na hindi ganoon kaganda ang kita. Salamat sa suporta ninyong lahat. May magandang balita ako, na nais kong i-anunsyo. Ang ating presale box office, lampas na ito sa 100 milyon. Ayon sa profesional na pagtataya ng industriya, ang kabuang kita sa takilya ay posibleng lumampas sa 800 milyong piso. Wow! Sa presele pa lang, umabot na sa 100 milyon ang kita. Isang kabataang pelikulang romansa, mababa lang ang gasto sa paggawa, ganito kataas ang balik na kita. Si President Liu, talagang marunong pala siya sa paggawa ng pelikula. 100 milyon. Paano ito nangyari? 800 milyon. Hindi kaya. Mananalo talaga si Liu yan? Tapos na, talagang tapos na ako. Paano na yung pustahan namin ng mga rich kid na yon? Ano na ang mangyayari sa taya? Isinugal ko pa naman, ang bahay at kotse ko, lahat ay pinangpusta ko. Pati nga online loan inutang ko para lang makapusta. Tagumpay ang pag-upgrade ng system, custom na prize pool. Ibig sabihin, pwede kong piliin mismo, ang saklaw ng reward na gusto ko, hindi na ako matatalo ngayon. Congrats, President Liu. Hindi ko akalain na sa industriya ng pelikula ay ganyan din ka-successful. President Qin. Shin. President Qin, nakalimutan kong ipakilala sa'yo. Ito si Shin. Siya ay, Matagal ko na siyang kilala. Nagkita na naman tayo, President Qin. Hello. kaya pala nagagalit ang dalawang ito. Dahil ba sa isa't isa? Miss Song. Alam kong mahal mo talaga si Liu Yan. Sa puso niya, ikaw din ay bahagi ng napakahalagang bahagi ng buhay niya. Pero kailangan mong maintindihan sa antas at katayuan niya ngayon. Para sa'yo, napakataas na niya ngayon. Naiintindihan ko. Ang blankong tseke na ito, pwede mong ilagay ang anumang halaga. Sana matapos mo itong punan at makapagbakasyon ka muna sa ibang bansa, magpahinga ka. Liu Yan. Miss na kita, President Qin. Isang malaking hindi pagkakaunawaan yon. Lahat ng ginawa ko noon ay para kay Shin. Pero Liu Yan, kailangan mong maintindihan na ako lang ang tunay na bagay sa'yo at ang pelikula mo na naging ganun ka-sukses ay dahil ako ang tumulong sa'yo sa likuran. Ibibigay ko rin sa'yo ang nararapat na kapalit. Pero sa puso ko, si Shin lang ang nag-iisa. Liu Yan, ikaw. Shin. Noon, masyado akong manhid. Hindi ko napansin ang lahat ng ito. Shin. Gusto kong muli tayong magsimula, at hinan ka ulit ng kasal. Shin. Pakasalan mo ba ako? Pumapayag ako. President Qin, kayo. Liu Yan. Hindi ako susuko.